Alam nyo, wala naman hong problema. Wala hong problema. Sana, kung ang ipinalit nyo dyan is karespeto, kung umasta, at walang hangin or yabang sa katawan. Kasi, sa totoo lang, gusto ko lang kasing malaman, no? Gusto ko lang din paintindi sa inyo. Kung saan ba nanggagaling yan? Gusto ko ka rin na lang magtanong. Kung saan nanggagaling? Ang walang humpay na pilit na sinisiraan ang credibility or credibilidad ni Senator Rodante Marcoleta. Yung latest, etong si Ramon Tulfo, na kung kailan patumanda, is napakasinungaling. Mahirap po, sir, na maglalabas kayo ng mga pagbibintang sa mga politician in general na may binabayaran. Pangalanan nyo po at ilabas nyo yung testigo nyo. 'Di ba? Ganon din po kay Senator Tito Soto. Ako sa inyo, sinabi nyo na isa sa Blue Ribbon Committee ay nagsabi sa inyong na-edit ang sworn statement ng mga diskaya. So, ilabas nyo. Hindi pwede yung puro kayo hearsay, puro optics, and puro kayo, alam mo, etong flood control projects na to, palaging parang melodramatic. Ang tagal-tagal. Ang tagal nating naghihintay na magkaroon ng may mapapangalanan, maglalabas ng bibili ng pangalan, or magsasabi ng magbubuking, or magsisiwalat kung sino-sino ang mga nasa likod ng katiwalian sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ngayon, nung meron nang lumabas, hindi man ho siya perfecto, hindi man ho sila perfecto na mga tao or naging parte sila ng sindikatong ito, ay pilit namang dinidiscredit. Paano ho, ano hong gagawin natin? 'Di ba? Yung senyales na pinapakita nila is dinidiscredit nila. Ang ginagawa nila is pinapasama nila. Isinalang na nga nung mag-asawa ang kanilang buhay sa pagsasalita at pangalanan ang iilan sa mga kasabwat na sinasabi nila or nagsabwatan dito sa malakihang sabi the biggest scandal of them all. Parang, di ba? The biggest scandal sa ating flood control fund na trilyon na umabot. Di ba? So, nagpangalan sila. Ngayon, sinasabi ng mga napangalanan nila is hindi sila nagsasabi ng totoo. Alam nyo, wala namang problema doon. Kasi kung hindi naman sinasabi na hindi sila nagsasabi ng totoo, it's silang dalawang magbangayan. 'Di ba? Silang dalawa ang magsagutan, patunayan nila sa isa't isa kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pero ako, ang hindi maganda is yung gawain ng bagong liderato ngayon sa Senado, lalo na si Senator Tito Soto bilang Senate President, is una, walang ginagawa sa kanya si Senator Rodante Marcoleta, pero sa lahat ng interview niya, iniinsulto niya ito, ubod siya ng yabang, at parang walang kaklas-klas na tinatawag kung umasta. Yung dinadaan niya sa yabang. Ako, when I was watching, tinatanong ko yung sarili ko ano kaya nangyari, no? Alam mo dati, I look up to him. Tapos si Vico Soto, ganun din, taas ng ko. Pinopost ko pa nga si Vico Soto, check nyo yung yung wall ko. Pinopost ko siya dati. Pero yung nakita ko kung ano yung ginagawa nila sa ngayon, nakakalungkot. Sabi ko nga, sayang na na nagkaganito, na na-realize ko lang din also na very vindictive sila pareho. Kasi, isipin nyo, lumabas ang diskaya, at nagsalita sila, at sinalang nila yung buhay nila, kasama ang kanilang pamilya.
si Vico Soto, sa 15 na contractor na lumabas, ang pinag-initan lang niya is yung mga diskaya. Alam mo, sana no, hindi lahat niya. Tapos, si Tito Soto naman, ang ano niya, pinag-iinitan naman niya, si Senator Rodante Marcoleta. Which is, na, saan ang gagaling yun, di ba? Alam mo yun, saan ang gagaling yun? Then I realized when I was watching, and I realized also, kasi, naalala ko na ikwento sa akin ni Sen Marcoleta, na, nung nagkakaroon ng, yung bago na, di ba? Yung nanalo na yung mga senator, so, para nag-iisip sila magkaroon ng bagong leader or magbotohan ulit sa Senate dahil bago sila lahat, di ba? And may impeachment. I remember, ang tatandaan ko, sinabi kasi raw ni Sen na sana yung uupong Senate President ay abogado. Kasi hindi joke, like yung mga nangyari sa nakaraan na may mga na-impeach na nagkamali. So, ayaw niya nang magkaroon ng ganung problema. Kasi, if you're in Senate kasi, konti na lang kayo, you're one whole group dapat, di ba? Na magkakasundo kayo or magkakaisa kayo, magkakaroon man kayo na hindi pagkakaintindihan, magkakaiba-iba man ang inyong kulay sa politika. At the end of the day, kailangan you can meet eye to eye, di ba? So, yun yung isa, no? Na, kasi gusto niya talagang maging Senate President again. Ako naman di ko maintindihan. Naging Senate President ka na before eh. Parang bakit again? Parang bigay mo naman sa iba. Diba? Bakit parang nangyari na eh. Diba? Parang na-experience mo na yan eh. And there are better people more than you are. Like Senator Alan Peter Cayetano. Diba? Nandiyan naman yung mga iba eh. Diba? So, bakit pinipilit mo, tas feeling ko sumama ang loob niya with that. Kasi tapos nagkaroon ng debate nung what do you call this, nung impeachment itself, nagkaroon sila ng debate. I think because they were debating with a lawyer. And, syempre, alam naman ni Senator ng iba dyan, huwag na tayong magpanggap, na abogado naman talaga si Senator Rodante Marcoleta. How can you debate with a lawyer na si Senator Rodante Marcoleta? I can assure you, hindi magsisinungaling. Hindi ko siya ipaglalaban ng ganito katindi kung siya ay sinungaling. Siya lang, for me, as of this moment, kaisa-isa yan siya na pinagkakatiwalaan ko among everybody. Hindi yan bayaran. Nung nangyayari itong Blue Ribbon Committee na hearing, ang dami-dami hong lumalapit na gustong magbigay ng pera, makausap lang siya, and all. Wala siyang hinaharap, hindi siya kayang bilhin ng kahit ninuman. Kasi ang kanya, matanda na siya, gusto niya mag-iwan ng legacy para tulungan ang taong bayan. Yun lang yun. So, ako, nakakalungkot kasi simula nung kung titingnan nyo ha, bakit mo nangyari lahat tong rigodon na to, yung nagkapalitan ng liderato dito sa Senado, walang kaalam-alam si Senator Marcoleta. Inaayos lang niya ang kanyang trabaho. He may be a neophyte, baguhan siya, pero abogado po siya. At huwag din ho nilang kakalimutan na 18 years siyang naging congressman. Hindi niyo ho siya mapapaikot. At never ho siya mang-iinsulto. Sasabihin lang niya sa'yo kung tama ka or mali ka based kung ano ang nakasulat sa batas. Ngayon, kung kinokorek kayo at sinasabi lang niya yung katotohanan base sa batas, makinig ho kayo. Kasi hindi ho kayo abogado. 'Di ba? At saka wag ho nating baliin yung batas. Wag nating baliin yung batas. Wag nating ipilit na eto yung dapat na hindi naman dapat. Huwag ganun. 'Di ba? Maling-mali eh. Katulad ng ginagawa nyo ngayon, may isang supposedly, whether kasabwat man siya sa mga pangyayari, nakatiwalian sa DPWH, pero naglakas loob siya
na magsalita. Naglakas loob silang mag-asawang magsalita at magbigay ng pangalan. Pero nung ginawa nyo, anong ginagawa nyo? Dinidiscredit nyo. Sinungaling at masasama ugali, nagpakasasa sa kinita nila. Let me remind you something. The difference between yung mga DPWH government official na nangumisyon ang pagkakaiba nila sa contractor. Ang contractor po, nagdi-deliver ng project. May ibang contractor ginagamit para gumawa ng project na ghost. Di po ba? Ghost project ng mga tiwaling opisyal ng DPWH. But, not only that, remember, yung mga RD and DE, ang nag-uupo dyan at nagre-recommend dyan ay mga congressman. Alam ho natin lahat yan. Huwag na ho tayong magpaka-plastic. Kasi, once in my life, I'm with a congressman also. So, alam ko. At alam ko yung takbuhan dyan. So, ngayon, yung mga contractor or mga contractor na yan, ginagamit or nangungumisyon yung mga tauhan dyan sa DPWH na ginagamit din ng may higher ups. Sinabi naman, yung iba senator or congressman or whatever. Hindi ho nila yan gagawin nang wala silang wala hong nag-uutos sa kanila. Ako'y naniniwala dyan. At tatandaan nyo, sino ho ang mas may kasalanan? Di ho ba yung nangungumisyon o yung ginagamit? Akalain nyo, tingnan nyo ang pagkakaiba. Yung diskaya na nagsalita na sinalang ang buhay nila at pati pamilya nila, nahaharas sila ngayon, binubuli sila ngayon, tinatakot sila ngayon, at ginagawan sila ng kung anong kwento at nagbabayad na ngayon ng mga vloggers, nagbabayad na ngayon sa mainstream media, SOCMED, bayad na bayad at gumaapaw, bumubuhos ang pera. Bumubuhos ang pera para lang i-discredit again si Senator Marcoleta, para ma-discredit ang Diskaya. 'Di ba? Kasi bakit? Sinong pinoproteksyonan nyo? Sinong pinoproteksyonan ng mga taong ito? Bakit si Bryce Hernandez na nagtatapo or nagpapatalo sa sugal ng daan-daang milyon, pinoprotektahan? Wala ho tong trabaho rather than kumulekta ng pera at nakawin ang pera ng sambayan ng Pilipino at ipangsugal. At iyan po ang pinoprotektahan nila. Napakawalang hiya. Napakawalang hiya. Tamaan kayo ng kidlat. Pag tulog nyo ngayon, wag na kayong magising. Kayo lahat. Kakapal ng mukha nyo. Kakapal ng mukha nyo. Lakas ng loob nyo. Karmahin kayo. Kasumpa-sumpa kayo. Grabe. Ang daming naghihirap. Flood control projects. Putang, nakakairita. Alam mo yung sa kalye, pag nagbaha, yung may hirap, binaha, walang matulugan, nababasa ang gamit, walang damit na natira, natutulog ng malamig, sa malamig, yung wala silang masilungan, gutom, tas mga hinayupak kayo, inuubos nyo yung pera ng bayan. Sarap ng buhay na nagsusugal kayo. Tapos yan ang gusto nyong protektahan? Yang mga yan? Hayop din, di ba? Ibang level to. San tayo pupunta? So ngayon, yung senyales na ginagawa ng mga iilan dyan na may pinagtatakpan, na obvious na may pinagtatakpan, isenyales na sa mga contractor whoever will speak up ay huwag kayong magsalita.
hindi namin kayo pakikinggan at wala kayong mapapala. Ididiin namin kayo, mapapahama kayo, kayo ipakukulong namin. Yan ang kanyang ginagawa. Yan ang pinapakita nila ngayon. Tinatakot nyo yung mga gustong magsalita. Yun. Tinatakot nyo. Tinatakot nyo ang mga taong gustong lumabas at magsalita at magsabi na ng katotohanan at aminin ang kanilang kamalian at sabihin na kung sino ang behind sa korupsyon na nangyayari dito sa bansa.